Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Audio Jungle. 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 Mabuhay po mga kababayan, muli narito po tayo sa Apap, Batangas. Magandang araw po sa inyong lahat. Binabati po natin ang ating pong mga bisita. At syempre, itong aking katabi, si Engineer Andal, na talaga naman pong napakasigasig dito sa Up Batangas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. At siyempre po, kasama po natin dito ang ating Provincial Tourism Officer, isa sa napakahalagang tourism piece ng ating probinsya. Siyang dating Miss Tourism at media practitioner dito po sa atin sa Manila, si Miss Emily Katigba. At kung babasahin ko naman ay napakahaba po ng inyong credentials. Siguro ay simulan na natin dahil excited na po ang ating mga bisita na magtanong kung ano po ba ang mga kasulukuyang magagandang nangyayari sa Provincial Government of Batangas. But before that, we would like also to acknowledge the presence of our provincial department heads. Palakpakan po naman natin ang ating mga provincial department heads na nakasuporta sa lahat po ng programa ng ating lalawigan ng Batangas, headed by our provincial administrator, Attorney Monte Alto, and our chief of staff, Mr. June Dihan. At syempre ang ating pong mahal na Vice Governor, Mark Leviste, kasama po ang mga board members. Palakpakan din po natin. Our media friends, hindi na po natin may isa-isa. Maraming salamat po sa inyo pong pagdalo sa aming pong paanyaya para po tunghayan at mag-witness sa napakagandang araw na ito na talakayan. Pakilala niyo na po, Engineer, ang ating pong mga kasamang panelists from Up Batangas. Kasama po natin ang ating mga regular panelists galing sa 748 Combat Group, si Captain Victor Capasilio. Galing sa Air Education and Training Command of the Philippine Air Force, si Colonel Arnel Villarreal. Sa amin po sa Up Batangas ay hulog ng langit. Ang Batangas Egg Producers Association President, si Dr. Jess Medina. Ang Civil Relations Service Commander po ng Armed Forces of the Philippines, si Brigadier General Rolando Junco. Vice President ng Rotary Club of Lipa South at saka ng Batangas Chamber of Commerce, si Mr. Mara Amparo. Galing po sa GB 99.9, si DJ Jex.
Past President po ng Rotary Club of Lipa South, Past President Alvin Castillo. Punlaka Association, Punlaka Foundation, DJ Ronnie. Siyempre po, ang atin pong technical support, ang buong team ng GB 99.9, si DJ Henry at ang kanyang mga kasamang DJ, si DJ Jex at DJ Kenji. And salamat po sa ating mga kasama sa Provincial Tourism Office, si Dayo Katigbak at ang... And of course, ang PIO, nandito po ang PIO. Maraming salamat po sa inyo. At ang sektor ng agrikultura, palakpakan po natin sa pangunguna ng P4MP, Pambansang Mananalon, mag-uulma, magbabaol at magsasaka ng Pilipinas. Nandito po, RIC or Rural Improvement Club, M-Farm-C, Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council, MAPC of Lemery or Municipal Agriculture and Fishery Council, KMMLT, kilusan ng mga maliliit na mangingisda sa lawa ng Taal. Muli po, palakpakan po natin. And of course, ang mga barangay captain ng Lipa City, nandito rin po. Dito po sa atin sa APAP ay tinatawag natin itong Final Midterm Assembly, SOPA, State of the Province Assembly ng ating provincial government. Kaya ipakilala mo na, Emily, ang ating panauhin. Okay, but before that, i-acknowledge din natin, nandito ang municipal agriculturist ng Mabini, Bawan, and city agriculturist ng Lipa is also here with us today. Okay, bago tayo mag-proceed sa question and answer portion or proper ay syempre, ikinalulugod po nating ipakilala ang ating mahal na ina ng lalawigan ng Batangas na kung babasahin isa-isa ang mga na-receive niyang award, ngayon pa lamang pong 2014, ito na lang po ang babanggitin ko, itinanghal siyang kauna-unahang kampyon ng wikang Filipino sa buong bansa. Iginawad ang nasabing parangal ng tagapangulo ng Komisyon ng Wikang Filipino at national artist na si Virgilio Almario kasama si full-time Commissioner Purificacion de Lima. Binigyang pansin ng KWF ang naging malaking kontribusyon ni Gov.V pagdating sa pag-arte at politika kung saan nakatanggap din siya ng maraming pagkilala mula sa iba-ibang ahensya at tagapanuri. At nabigyan din po siya, Engineer Andal, ng Gawad Tanglaw ng Sining mula sa Kolehiyo ng San Juan de Letran, Calamba, na hihinangin itong Best Actress para sa indie film na Extra na isinagawa ng 12 Gawad Tanglaw Awards na kumilala sa mga natatanging personalidad ng mass media mula sa dyaryo, radyo, pelikula at telebisyon. At nito nga lamang pong huli, siya po ay nagawaran ng Doctor of Humanities honoris causa sa Batangas State University. Ladies and gentlemen, mga kababayan namin Batanggenyo, palakpakan po natin para tayo ay batiin. Walang iba kundi mahal na Governor Vilma Santos Recto. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Palagay ko sa pagbibigay ng respeto ay binanggit na po ni Engineer Andal, Ding Andal, ang lahat po ng mga bisita natin sa sa hapong ito, ang lahat po ng iba't ibang organizations, ang ating pong sangguniang panglalawigan, ang ating pong mga bisita at kaibigan mula sa media, men in uniform, yung ating pong mga investors, yung may mga business sa Batangas, sa mga department heads po natin na kasama rito, to each and every one, sa inyo pong lahat, magandang hapon po. Hindi ko na po isa-isahin, ho? Okay, thank you very much, Emily, at thank you very much, Engineer Ding Andal, Vice Governor, at sa akin pong ginagalang na mga board member at bumubuo ng sangguniang panglalawigan. Siguro po sa maliit na pag-uulat lamang. Hanggang ngayon po, I'm on my last 2 years at sa akin pong huling termino bilang ina ng lalawigan ng Batangas. Siguro pagkakataon ko na rin po ito in my own little way para pasalamatan ng bawat isa sa inyo at sadya namang umabot ako hanggang 3rd term. And ito ang aking 2 taon pang natitira.
ay nandito pa rin po tayo at gusto kong ibahagi sa inyo, tayo ho ay nakakonsentrate pa rin po sa ating acronym na HEARTS program. Nasa palagay ko, bawat isa rito, alam nyo na po kung ano ang ating HEARTS program. But again, please allow me, ulitin ko lang po, kasi ang bulto po ng pondo ng lalawigan ng gobyernong panglalawigan ng Batangas ay dito po napupunta. H stands for health, E for education and environment, A for agriculture, R for roads infrastructure, T for tourism and technology, and S is for security and social services. Ito hong last term at last 2 years, hindi pa rin po namin ito binabago. Dito pa rin po ang konsentrasyon ng ating administrasyon. Kasi sa paglakad ng panahon, hindi naman ang isang problema, halimbawa sa pangkalusugan, ay kaya mong isolve in 6 years or in 9 years. Or if we will talk about education, ang education wala ring katapusan ang pagsisilbi at dapat gawin sa mga nangangailangang estudyante. What I am driving at here is, I just want to give one perfect example. Sa edukasyon, kahit anong dami ng school buildings ang ating ipatayo, kahit na including desk, with blackboards, kahit na PSB ng additional teachers, yearly, kahit na dagdag ang estudyante. Tama po ba? So, ang ibig ko lang po sabihin, all the time ng ating tinatawag na serbisyo, a-adjust tayo palagi sa panahon. Ngayon po itong aming last term, kasama ko pong bumubuo ng Sangguniang Panglalawigan, ang target po natin ay nasa HEARTS pa rin. But this time, ngayon po namin ginagawa yung tinatawag na innovation or innovations and interventions, improvement and enhancement. Dito po namin nakikita ngayon, ano pa ba yung kakulangan sa mga ginawa natin sa ating HEARTS programs? If we will talk about health, education, agriculture, livelihood, tourism, security. Ito hong last term, dito pa ho namin yung tinatawag na loopholes. Hindi pwedeng perfecto yan, tama po ba? But at least itong last term, nabibigyan kami ng pagkakataon to enhance more, improve more, do some innovations and interventions sa nakikita naming mga proyekto o programa na kulang pa. Tama po. Lastly, hindi ko na po papakahabaan, lastly is one perfect example. Nag-implement po kami ng CBMS or Community-Based Monitoring Survey. Dito po kami kumukuha ng datos. May record po kami under our planning department ng bawat household sa buong lalawigan ng Batangas. Alam namin ilang bata from 12 years old to 16 years old, ilang libong bata ang hindi pumapasok sa elementarya. May record din po kami from 16 years old up to 18 years old, of 13 years old to 16 years old, ilang high school mga kabataan ang hindi pumapasok sa sekundarya. Dito po nakabase yung amin pong improvement or innovation or intervention na ginagawa just to improve the services of our administration. I just give one perfect example. Meron po kami under our PSWD office, Ate Joy. Nakita ho namin, marami pa ho pala dito mga kababayan natin, lalo sa malalayo. Sadya naman hong halos hindi na matira ng bahay. Ay talaga ho namang pag inahanginan ay palagay ko laging tuwing may bagyo, it's either partially damaged or totally damaged. So ang ginawa ho namin, itong mga bahay na ito na meron kaming datos, ipinasok po namin sa proyekto naming balay. Nagbibigay po kami ng budget ng materials for them. First, we started with 25,000 in first district. Para ma-improve itong laging partially damaged and totally damaged tuwing may bagyo. Nagbigay po kami ng